Bagong low pressure area ang kasalukuyan pong minomonitor ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin po natin ang detalye nito at ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes. Kasama pa rin po ang ating resident meteorologist Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Narito po ang mga weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Ito pong easterlies ay nakaka-apekto po sa ilang bahagi ng ating bansa, pero yung ating intertropical convergence zone ay umabot po dito sa southern portion ng Mindanao. Samantalang umatras naman yung epekto ng ating shear line at yung ating northeast monsoon ay nakaka-apekto lamang dito sa areas po ng extreme northern Luzon, pero yan po ay muling bubugso sa darating na Thursday. Samantalang sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung dating bagyong Verbena, ang bagyong may international Makoto ay halos hindi kumikilos diyan malapit sa may area ng Vietnam, pero yan po ay patuloy na po ang paghina at wala na pong direktang epekto sa atin. Samantalang meron tayong binabantayang low pressure area, yung cloud cluster nga o grupo ng kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay in-upgrade na ng Pag-asa sa isang low pressure area kahapon, at ayon sa Pag-asa, ito po ay mataas na ang tsansang maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Itong ating binabantay low pressure area ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,280 kilometers east ng Eastern Visayas, at posible po yan pumasok sa loob ng ating PAR mamayang gabi or bukas ng umaga. If ever yan po ay makapasok sa loob ng ating PAR as a bagyo or mabuo as a bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Wilma. Itong bagyong Wilma ay hindi natin inaasahang maging typhoon o malakas na bagyo or umabot man lang sa super typhoon category. Pero ito po ay kikilos, pakanluran at mataas po ang tsansang maglandfall or sumayad sa ating mga kalupaan at tumawid sa ating bansa kagaya ng ginawa ng bagyong Verbena. Maliban dyan, kagaya ng bagyong Verbena, ito pong ating binabantayang panibagong sama ng panahon ay magkakaroon ng interaksyon sa ating tinatawag na northeast monsoon, na kung saan ito po ay magdadala po ng mga pag-ulan dito po sa dinaanan ng dating bagyong Verbena, kasama po ng ating shear line na malayo sa mismong ating binabantayang sama ng panahon. So babantayan natin yan in the next few days. Yan po ay posibleng makaapekto sa ating bansa bago pumasok ang weekend hanggang sa darating na weekend habang tumatawid po yan sa ating bansa. At paghahandaan po natin ang mga posibleng epekto niyan, lalong-lalo na ang mga malawakang pagulan na posibleng magdulot po ng malawakang pagbaha sa malaking bahagi nating bansa. Sa ngayon, wala pa po yung direktang epekto sa ating bansa, pero yung ating intertropical convergence zone ay nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan. Although sumisikat po yung ating araw sa malaking bahagi ng Mindanao, possible po yung ating mga thunderstorms tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas, kasama po dyan ang Palawan, is magiging maaliwalas po ang ating panahon. If ever may mga pagulan tayo, ito po yung mga pulo-pulo lamang o yung mga isolated na pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahan sa panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kung saan magiging mainit po sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon, mas nagiging maula po yung ating mga panahon. At kung minsan meron tayong mga dagliang buhos ng mga pagulan. At kung minsan nga may kasama pa yung pagkulog at pagkita. Ganun din po ating asang panahon dito po sa malaking bahagi ng Metro Manila, na kung saan magiging mainit sa umaga hanggang tanghali, at posible po yung ating mga pagulan na gaya ng naranasan natin kahapon at ng weekend tuwing hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At magagamit din po natin yan sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sisikat ngayong 6:06, maya-maya lamang 6:06 ng umaga, at muli po yung lulubog mamayang 5:25 ng hapon. At yan po muna latest sa ating ilagay ng panahon ngayong Martes ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po, na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.